Sumisigaw ng hustisya ang pamilya ng isang nasawing freelance journalist matapos umanong sagasaan ito ng isang pulis dyan sa Balagtas, lalawigan ng Bulacan. Nangangamba rin po ang pamilya ng biktima na magkaroon ng whitewash sa kaso dahil po sa pagkakasangkot ng kanilang kaparo sa nasabing insidente. Jim Tejano sa balita, exclusive. September 17, 2024, araw ng Martes, bandang alas 8:30 ng gabi. Papasok ng trabaho ang 25 taong gulang na lalaki na kinilalang si Earl Jan Castillo, isang freelance media ng Responde, Mata ng Mamamayan na public service program ng Net25. Ayon sa ina ni EJ, masayang umalis ito ng bahay. Nagbiro pa at positibong bitbit ang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ang payapang kalooban ng isang ina, tila nabalot ng pangamba. Bago mag-10, nandito na ako sa office. Pero ang nangyari wala. So nagwo-worry ako. Nag-ano ko sa kanya, nagte-text na, EJ, nasaan ka na? Pero walang reply. At dahil kagustuhan nitong pumasok sa trabaho, sa kabila ng masamang panahon, bumiyahe pa rin patungong May Kawayan si EJ. Habang binabagtas niya ang kahabaan ng MacArthur Highway, isang malagim na trahedya ang naganap sa Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan. Ang kabog sa dibdib ng ina, tila mas lalong tumindi pa nang siya'y tawagan ng isa sa mga kaanak. Kinakabahan na ako. Bigla na lang po na tumawag ang ate ko. Napupunta na po kami. Nasabi ng ate ko na, Elaine, pumunta mo si EJ nandun sa Intercity. Pagdating sa lugar, tumambad sa pamilya ang katawang duguan at wala ng buhay ng biktima. Sabihin na natin na nadulas dahil maulan. Dapat umistop yung sasakyan na para ang gawin niya, ang first niyang gagawin, i-rescue niya yung anak ko. Para humingi siya ng tulong. O paano, parang may buhay dito, dali natin sa hospital, gano'n. Pero bakit na-squish yung anak ko? Bakit yung ulo niya parang durog na durog? Sa investigasyon ng pulisya, mabilis umano ang pagpapatakbo ng biktima ng mga oras na yon. Pero napansin ng piskalya na kontra sa salaysay ng pamilya sa naging report ng Balagtas Police. Nakita niya yung isang blatter. Sabi niya sa akin, yung blatter hindi tugma sa pinapail ko. Kasi yung blatter, parang pinalalabas niya, yung anak ko ang may sala. Bakit ganun? Porky ba police yung naka-enkwentro ng anak ko? Ang mangyayari, kami pa yung may kasalanan. Patay sa autopsy report, lumabas na blunt traumatic injury sa ulo ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Posibleng tumama sa matigas na bagay, dahilan ng pagkaroon ng malaking basag sa bungo na siyang naging sanhi ng matinding pagdurugo. Sinubukan pang makipag-areglo ng driver ng mobile car sa kaanak. Pero giit ng PNP, yung pulis po dapat harapin niya muna po yung kaakibat na kaso na sinampa po sa kanya. Makakaasa po kayo na ang PNP po ay tutulong para marisolba ang kaso na to at mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng biktima na to. sa ngayon nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nangyaring insidente. Kasong administratibo at kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property naman ang isinampang reklamo laban sa pulis. Sa ngayon, nasa custodial facility na ng Balagtas Police Station ang pulis. Sa kabila ng lahat, sumisigaw ng hustisya ang pamilya at umaasa na lalabas ang buong katotohanan sa pagkamatay ni EJ. Matinding lungkot at pagdadalamhati ang nararamdaman ng kaanak ng biktima. Ang masayang alaala ng mag-ina at 9 na taong relasyon sa kasintahan, tila tinuldukan ng tadhana. Katarungan yung hinihiling ko, hindi pa pwedeng mabaliwala ang lahat. Hindi ko talaga kaya pa. Yun, so ngayon po yun, hindi ko pa po alam. Katapos mo ng lahat ng to. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.